Ang alam sa Pinas, napupulot lang ang pera dito sa abroad. Kahit anong sabihin mo, lumalabas lang sa kabilang tenga. Ang napakabuting tao nito ni Sir. Halos iisa ang mentality ng mga Pinoy. Very sad. Lesson learned. Ay nako, magwi-winter na naman. Ilang damit na naman ang aking isusuot para makasurvive lang sa lamig. One minute na lang, late na ako. Umulan mga boss. Pinastart ko na yung sasakyan ko kasi malilate na ako, tinanghali ako ng gising. Nagluto pa ako ng pagkain ko. O yan, di ba naririnig nyo? Ito yung pagkain ko, oh. Itlog tsaka kanin. Yan. Patayin ko na yung heater kasi masyado maingay. Let's go mga boss, pasok na tayo. Batiin ko muna kayo. Kamusta kayo mga boss? Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin mga boss. Ngayong oras na to, kung nasan man po kayo nandun ngayon, wait lang mga boss ha, atras lang ako. Ngayon po ay araw na ng linggo dito sa amin sa Canada. Day off ako sa aking full-time job bilang isang panadero sa IGA supermarket. At ngayon pong na to papasok naman tayo sa 7-Eleven. Kaya naka 7-Eleven ako ngayon. Yun. At malamig na. Diyos ko po, patawarin. Malamig na. Hindi ako nagreklamo baka mamaya may mag-comment na naman sa akin dyan. Sabi niya na lagi ka na lang nagreklamo na winter. Hindi naman. Nagsishare ko lang, sasabi ko lang sa inyo kung ano yung siyempre pag nandito ka naman talaga at hindi mo naman to nakamulatan tong gantong snow, siyempre kahit ikaw masasabi mo din yan malimit. Tuwing darating ang winter sasabihin mo, ay nako, magwi-winter na naman, ilang damit na naman ang aking isusuot para makasurvive lang sa lamig. Kaya alam nyo ba, meron ako mga nakita dito mga kababayan natin na wala silang sasakyan. Alam nyo, naglalakad talaga sila. Ang layo talaga sa bahay nila. Nilalakad nila yun. Sabi ko, ako nga. Sa bagay, nung bago naman ako dito, sa totoo lang, wala pa naman agad sasakyan. Isa lang sasakyan para kay misis lang. So naglalakad talaga ako. Pero saglit lang. Mga a week lang. Yun. Tapos may sasakyan na rin kaming kinuha. Kasi medyo matagal na si misis at PR na siya dito. Kaya kahit papano may kakayahan na. Kumbaga secured na yung pag-stay mo sa Canada. Let's go! Wala ganong sakyan Tingnan, wala nagpapagasolina. Tawag sa atin yan uwak, di ba? Pero dito ano yan, Raven. Uwi na tayo mga boss. At gutom na ako, pambihira.
Naging busy ako mga boss. Kala ko dire-diretso na yung umaga na medyo slow. Pagdating naman ng hapon, nag-busy naman. Nagdagsa yung customer ba? Haba ng pila. Walang tao mga boss. Ako lang dito kasi tumawag sa akin si Mrs. kanina. Day off siya kasi. Punta daw siya ng Dawson Creek. At mamimili siya kasi wala siyang pasok. So ako lang ang may pasok ngayon. Ito yung ulam mo. Dinuguan. Wow, sarap mga boss. Mga boss, mag-bihis lang ako, tapos may babasahin tayong comment dito. Tapon ako ng basura mga boss. Dami na namin basura. Baka mga amoy na dito sa loob ng bahay. Pakulo muna tayo ng tubig mga boss. At ito pala, magbasa tayo ng magagandang comment sa atin ng ating mga masusugid na manonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, sana isubscribe mo na yan. At huwag mo ring kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi kang mauna sa tuwing tayo may bagong upload na video. At pakishare mo na rin ang ating video mga boss para mas marami tayong makasama at mas maraming mag-comment sa atin. Lipat natin yung camera kasi sobrang sikat ng araw. Ay, ito yung gamit ng anak ko. Baba muna natin dito. Pasensya na kayo, medyo makalat dito sa table kasi dito gumagawa ng assignment yung anak ko. At medyo mainit pa tong aking tea. O nga pala mga boss, ang aking tea ay ginger and lemon. Masarap yun eh. Yun yung gusto kong lasa. Minsan Lipton tea ganyan. Okay, Ito mga boss. Alam niyo mga boss, marami talagang nakarelate dun sa aking isang video na in-upload. Ang title ng content nun, hindi lahat ng nasa abroad maayos ang buhay.
Ngayon mga boss, isa to sa mga nag-comment doon, basahin natin. Medyo nalayo ko ulit Pag talaga sobrang lapit, nagdodoble na yung Paningin ko. Okay. Ang sabi niya dito, spot on sir. I've been here in US for 41 years. Mabuti nakapagpagawa na ako ng bahay sa subdivision sa Bataan. Taga Bataan si sir. At mausoleum para sa aming magkakapatid. Kasi ako naman magbabayad lahat, kaya nagplano na kami. Ang alam sa Pinas, napupulot lang ang pera dito sa abroad. Totoo naman yun mga boss. Kahit anong sabihin mo, lumalabas lang sa kabilang tenga. Naging mautak na ako. Nag-save na ako as much as I can dahil matanda na ako. Kasi sa 41 years niya talagang may edad na talaga siya. I wanted to secure myself para may madudukot ako sa pagtanda ko at makakatulong pa ako sa kanila. O kita mo mga boss, kahit na sa sitwasyon niyang ganyan, 41 years at marami na siyang natulungan, pero pag uwi niya, yun pa rin ang nasa isip niya, yung tulungan pa rin yung kanyang mga mahal sa buhay. Diba? Napakabuting tao nito ni sir. Tuloy natin mga boss. Ngayon, okay na ako. Wow, thanks God. Be smart. Think of yourself first and you will never regret it. Tama naman mga boss. Forget what they think. Think of yourself first. Good luck, sir. Halos iisa ang mentality ng mga Pinoy. Very sad. Lesson learned. Good luck, sir. Diba? Mahaba yung sinabi niya eh. Sinsya na kayo sa pag-i-English ko. Anyway, hindi na importante yun. Yung laman ng mensahe niya talagang 41 years sa US. Kita niyo yun, yung ating video. Si J. Pinoy TV nakakarating ng US. Maraming salamat po ulit sa iyo, sir. Hindi ko na babanggitin yung YouTube account mo. Maraming salamat sa iyo, Sir US, 41 years sa pag-share mo. Alam ko na nakarelate ka doon sa isang video na in-upload ko. Ito yung nagustuhan ko yung part na na sinabi niya. Yung I wanted to secure myself para may madudukot ako pagtanda ko. At makakatulong pa rin ako sa kanila. Biruin mo yun, di ba? Yung alam mo sa edad mong na syempre pag magpupurgod ka na, mahigit ka na ng 60. Di ba? Kasi 41 years sa US eh. So sa ganung edad niya, iniisip niya pa rin yung kanyang mga mahal sa buhay. Di ba? Pero nag-save pa rin siya. Naging wise siya. Para sa sarili niya, para sa sarili nga naman niya. Mahirap kasi yung yung tulad ng sinabi ko nung previous video ko, di ba? Na mahirap na umasa sa iba, sa kamag-anak, sa kapatid, pag matanda ka na at nagporgod ka na sa Pilipinas. At nagkasakit ka, ayaw mo na humingi ng tulong sa kanila. Kasi hindi naman natin masasabi na kahit kamag-anak mo yan, may masasabi at masasabi yan sa'yo. Kasi nanggaling ka ng abroad. So, doon na papasok yung masakit na salita. Na minsan, gusto mo magsalita rin, pero ayaw mong gawin yun. Na parang minsan gusto mo sabihin na nung nasa abroad ako, hindi ko kayo pinabayaan, tulungan ko kayo. Kasi parang lumalabas na sinusumbatan mo sila. So,
yung ibang tao, halos lahat ng Pilipino nag-abroad, hindi nila yung gagawin sa kanila sa mga mahal nila sa buhay, yung isumbat, yung itunulong nila. Ganon tayo mga Pinoy eh. Merong iilan, pero karamihan hindi naman para isumbat eh. Hindi ganon. Yun yung ano eh, yun yung parang naging kasabihan sa atin na mga OFW. Kapag yung alam nyo na, yung medyo napupuno ka na sa mga nanghihingi sa'yo, yun, minsan nasasabi natin yun. Hindi ko pinupulot ang pera dito sa abroad. Kung manghingi kayo, akala nyo pinupulot ko lang yung pera sa abroad. Diba? Ganon. Akala nyo yun, merong 41 years. Diba, may nabasa tayo ditong 35 years. Merong 14 years. Ito, 41 years. Ako, 6 years pa lang. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Kasi gusto kong gusto kong mag-early retirement ba? Yung parang, gusto ko yung malakas pa ako. Kasi marami ako nakikita sa Pilipinas na ng ibang bansa na tulad ng mga US, ganyan. Canada, pag uwi ng Pilipinas, ano na sila, matatanda na. Siguro mga 70, ganyan. So parang, halos hindi mo na mai-enjoy yung buhay. Kasi yung mga ganong edad mo, nagme-maintenance ka na eh. Kaya sabi ko, hanggat bata pa ako, kahit ang kayod, ipon ng ipon. Sana, dumating yung time na may maipon. Kasi ngayon talagang medyo eksakto lang or sapat lang yung kinikita namin. Dahil sa pagpapaaral namin sa aming anak. Sige lang, kayod lang si Juan de la Cruz. At darating din yung time na naging okay din ang lahat. At mangyayari yung gusto nating mangyari basta focus lang tayo. Kung ano yung goal natin, kung ano yung mission natin para sa pagtanda natin. At ayun mga boss, maraming salamat sa inyo sa pagsama nyo sa akin sa buong araw na to. At nakatapos na naman ako ng isang araw na naging maayos ang lahat. Thanks God. Talaga. Paano mga boss? Paalam sa inyo. At God bless po sa ating lahat mga boss.